Alam mo ba kung bakit ka nasasaktan? Kasi minahal mo yung taong hindi naman nakalaan para sa'yo. Parang yung kasabihan na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pero magpasalamat ka din dahil pinagtagpo kayo. Sumaya ka naman kahit pa paano, kaso hindi nga lang hanggang dulo. Kapag nasaktan ka, gawin mo itong motivation para tumibay ka. Maaari ring nasasaktan tayo sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Hindi mo man naiintindihan sa ngayon, balang araw ipapakita ng Diyos sa'yo ang dahilan at sasabihin mo na lang sa sarili mo, kaya pala ganon. Salamat sa Diyos, mabuti na lang at nangyari yun. Kahit na masakit, napabuti naman ako. Kuya said, stay single until God choose the right person for you. Minsan nadadapa tayo, minsan nagkakamali, ngunit ang kalooban ng Diyos ay hindi ang manatili tayo sa butikan ng kasalanan, kundi ang magsisi, bumangon at magpatuloy. Hindi at lang ang pagkakapa kung marunong tayong bumangon. Ang tunay na panganib ay ang manatili sa pagkakadapa at tumigil sa paggawa ng mabuti. Nagkasala ka, magsisi ka at bumangon, tapos magpatuloy sapagkat kung nagmamatuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, yan ang pagkakasabi sa Ecclesiastes 7.